Napakadali lang nitong gawin at napakadali lang din lutuin. Simpleng-simple lang at napakasarap pa na merienda at mura pa. Sa mixing bowl, naglagay na ako ng harina, asukal, asin at yeast. Lagyan ko rin ng itlog at maglagay na rin ako ng margarine. Maglagay din ako ng tubig at lagyan ko na rin ng vanilla. Ihalo hanggang sa matunaw yung asukal at isabay na rin yung harina. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Pagka ganito na medyo mabigat na siya ihalo, gamitan na natin yan ng kamay. Ihalo lang natin ng mabuti o masahin lang ng mabuti. Siguro mga 5 minutes lang. Pwede mo rin yan masahin sa lamisa mismo o sa basta linisan mo lang. Ako diniritso ko na lang din yan sa mixing bowl ko para wala na masyadong maraming hugasan. Pagkatapos yan, lagyan ko yan ng kunting mantika yung aking mixing bowl at ilagay ko na rin yung ating dough at paalsahin natin ulit siya ng mga ako pinaalsa ko yan siya ng 1.5 hours o 1.5 oras. After na mag-alsa na siya, ganyan ang itsura niya o tanggalin lang natin yung hangin at ipipress ulit at bilugan ko yan, hatiin ko yan ng maliliit lang na hati. Basta gawa ko yan dyan ay 12 peraso or 12 pieces. At bilugin lang natin ulit at pantayin lang natin yung iba kasi medyo malalaki ang pagkahiwa ko o yung may maliit. So, na-adjust ko na lang. Ikaw nang depende na lang sa'yo kaya hindi ko naman paninda yan. Kaya hindi ko naman siya pinantay-pantay talaga kung gaano kalaki. Pagkatapos, ipa-flatten lang kagaya lang sa ginagawa ko. At maglagay tayo ng cheese para mas lalong masarap. Ganyan lang, ibilog lang natin ulit at ibalot lang yung cheese talaga sa ating dough. At ilagay ko na yan sa aking baking pan na nilagyan ko lang din ng harina para hindi dumikit. Kahit ano naman malagyan mo, basta depende sa'yo kung anong available mo dyan. Lagyan mo lang din ng harina para hindi siya dumikit pagka umalsa na. Ituloy na lang natin yan sa pagro-roll na lagyan natin ng cheese. At pagkatapos yan, ipaalsahin natin ulit yan ng mga 30 minutes ko siya ulit pinaalsa. At saka ko siya pinirito. Sa kawali, naglagay ako ng mantika at mahinang-mahina lang ang apoy para hindi agad masunog. At tansyahin mo lang din, pag nakita mo na medyo nag-brown na yung side niya, kabilang side, baliktarin mo na rin hanggang sa maluto. Pagkaluto niyan, tanggalin mo na rin at ilagay sa strainer para makatulo yung excess na mantika. At ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Okay na yung ating bitsu-bitsu pero bago natin yan isi-serve, ipagulungin muna natin sa asukal. At ready to serve na yan. Napakasarap nating bitsu-bitsu. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo tong gawin. Dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Ito na mga kalasa yung ating bitsu-bitsu na talagang sobra ang sarap niya at pwedeng-pwede talaga nito pang negosyo kung maadiskarte ka, talagang magagawaan mo ng paraan na mayroon ka ng pagkakakitaan. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!